Kumusta po kayo lahat dyan sa atin? Sana po ay okay ang lahat. Kahit po season ngayon ng ubo, sipon, trangkaso. Naku, ang daming sakit na naglipa na. At ang Zoe at ang Kenneth, ayan, tinamaan na naman ng ubo at sipon. Kakauwi ko nga lang galing trabaho. Hindi ko pa sinundo ang dalawa sa daycare. Pugasan ko muna itong mga bote ni Ken bago ko sila sunduin. Hinatid at sinundo kasi kami ng asawa ni Ruth kanina. So, kaninang madaling araw kasi sobrang lakas ng ulan at ng hangin. Total wala naman work yung asawa ni Ruth today. So, nakisuyo kami na actually nag-volunteer siya na hatid niya kami today. Kaya thank you so much. Maaga nga niya kami sinundo kaya maaga ako nakauwi. Ano pa lang dito, 3:30 ng hapon. Kauwi, uhugas talaga ako agad ng mga bote ni Kenneth kasi baka wala na akong oras mamaya maghugas ng mga bote niya. Wala siyang gamitin. Daddy Teban kasi hindi niya na nagawa kanina. Gawa ng nangyari na nga ang kinakatakutan ko, mga Jo. Nangyari ng kinakatakutan namin. Si Kenneth, meron ding asthma. Kasi for the past, how many weeks? Sabihin mo ng 3 weeks. Diba nga nung ilang weeks ago, parang 4 weeks ago, siya, foot and mouth disease siya. Kung maalala ninyo yung vlog ko na yon. Katapos naman ng foot and mouth disease niya, nag-start na siya na sinipon. Actually, nung may foot and mouth disease pa siya, may sinisipon-sipon na siya, pero hindi pa ganun kalala. Na-check up ko siya once, hindi ko na na-vlog yun, kasi kakalipat lang din namin ng doktor dito sa malapit. Sabi ng doktor, okay lang naman daw siya, yung lang daw, seasonal ubo, seasonal sipon, mawawala din daw. Tapos, hindi naman kasi nilalagnat si Kenneth noon, nung mga panahon na yon. Tapos, sinabay ko kasi siya kay Ate Zoe noon, check up nga. Tapos ganoon din si Ate Zoe, sabi ng doktor, seasonal flu daw, yung ganyan, seasonal ubo, at saka sipon. Tapos hanggang sa, hindi naman nga din siya nilalagnat, hinayaan lang namin na, inaanuhan ko lang siya, nilalagyan ng parang Vicks sa likod, hindi naman siya Vicks actually, pang baby siya na oil, massage oil na merong konting menthol yata yun, parang ganun. Tapos, nilalagyan ko din yung sa paa niya. Kasi wala nang ngayon, di ba, yung machete de manzanilla. Hindi na pwede yan. So, gano'n. Tapos nilalagyan ko siya ng medyas. Hindi ko siya hinahayaan na nauulanan. At saka, hindi man siya actually talaga lumalabas. Lumabas lang kami noong Saturday, noong ang family day. Nasa kotse lang. Tapos, pumunta lang doon sa doon sa loob ng tent, doon sa trabaho. And then, nung Sunday, sa kotse lang din siya. Tapos, nagpa-picture lang din kami. Tapos, diretso na kami uwi din. Going back, kanina nga, pina-check up na ni Daddy kasi nga kagabi, hindi siya nagpatulog as in. Kagabi talagang gising siya ng gising. Every hour, gising siya. Although may trabaho ako kaninang madaling araw, talagang gising ako kasi hindi rin niya gusto si Daddy Teban. Gusto niya karga. Kasi siguro nahirapan siyang huminga ng konti dahil sa sipon niya. So, gusto niya naka-upright siya matulog. So, karga ko siya. Tapos, bibitawan ko siya. Tapos, kakargahin ulit. Kasi iyak siya. Tapos, sabi ko kay Daddy Teban, merong kasi dito sa clinic dito. Anong oras na? Baka malit ako. Na hindi mo na kailangan pa-appointment pa. Hindi na kailangan na tawag ka pa, tapos pa-appointment pa kinabukasan. Meron silang parang walk-in. Yung everyday yon, Monday to Friday nga. Tapos, lang siya, alas 7 hanggang alas 9 ng umaga. Sinabi ko kay Daddy Teban, kahati niya kay Zoe sa school, idalhin niya na si Kenneth dun sa clinic kasi nga hindi nagpatulog si Kenneth. Tapos yung sipon niya talaga, 3 linggo na, tsaka yung ubo niya, nag-aalala na ako. Tapos, ayun nga, meron na daw siyang pip sa likod. Yung kagaya kay Zoe, yung kapag
Yung ganon. Meron na daw siyang ganyan, tapos namagana yung mga ano niya. Yung pathway ng hangin niya sa lungs. Kagaya nung kay Ate Zoe. Kagaya talaga nung kay Ate Zoe. So, binigyan siya ng 2 inhaler. Kagaya kay Ate Zoe. Yun nga lang, mas maliit na dosage lang yung kanya. Tapos, meron din siyang inhaler. 2. So, meron siyang yung kulay blue, tapos yung kulay brown or cream. Tapos, binigyan siya yung tube pang baby para hindi mahirap anuhan. Ayun, so, wala naman tayong magagawa. Mana-mana talaga. So, ang importante ngayon ay may gamot na siya. At least makatulog siya ng maayos mamayang gabi. Pero hindi nilalagnat si Kenneth. Masigla siya. As you can see naman sa mga vlogs ko. Kumakain siya ng maayos. Dumedede siya ng maayos. Kahit nga siya inuubo at sinisipon talagang yung dede at kain niya, normal pa rin. Which is I'm very thankful kasi hindi nawala yung gana niya sa pagkain. Si Ate Zoe ay inuubo na din pero naano na namin siya, inhaler. Tignan ko pa siya mamaya kung hinihingal talaga siya. Yung maintenance niya na kulay brown na inhaler, iaano ko na sa kanya, ibibigay ko na sa kanya. Nawa ko kay Kenneth kasi napakabata. Napakabata niyang na-expose talaga sa maraming bacteria. Tsaka this time of the year talaga kasi yung ubo at sipon talagang prevalent. Habang nag-i-sterile ang mga bote, maaga pa naman, na baka oras na. Gawan ko muna din ng food ang Kene para mamaya, sindihan ko na lang mamayang kauwi namin. Kasi 5 o'clock pa naman kumakain si Zoe tsaka si Kenneth. Sakto yan, maluto na 5 o'clock. 4 o'clock ko kasi sila susunduin. 2 minutes, ano lang naman ito, walk, yung daycare nila. Gagawan ko siya ng, dinner, isda lang, ayan yung kabalyaw na isda. Lagyan ko ng spinach, potato, at saka carrot. Ang busy pa man din namin sa work today. Tapos, iniisip ko ang Kenneth. Tapos, ang Zoe. Siyempre, kapag may sakit ang anak mo, kahit nasa trabaho ka, talagang yung utak mo parang lumilipad. Kinakausap nga ako ng kasama ko sa work kanina. Ilang beses na pala daw niya akong tinawag. Hindi ako sumasagot. Kasi may order na, kulang. Kaya lang yung utak ko kasi nandito sa bahay. Magmula kanina talaga, kaninang chinyat ako ni Daddy Teba na manggagamot daw si Ken, na mag-i-inhaler daw, na may asthma daw. Lambot talaga ako kanina sa trabaho. Magmula kaninang nasa trabaho, hindi na talaga ako mapakali. Chat ako ng chat kay Daddy Teban. Mahirap talaga kapag yung mga bata may sakit. Yung kulang na lang, kung pwede lang sanang kunin yung sakit nila. Lalo na si Ken, hindi pa naman siya nakakapagsalita. Hindi pa niya masabi kung anong masakit. Nagsabay pa silang magkapatid talaga na may ngayon, ubo at sipon. Ayan, okay na siguro to. Lagyan ko ng tubig. Maksundin ko muna ang mga bata. Nandito na tayo sa daycare. Pasok tayo. Hi! Anong ginagawa nyo? Hi, Kenneth! Heb je gevallen? Ik heb zo gedaan. En hij gevallen. Oh, dat mag niet doen, hè, ate? Nee. Kom met mami. Kom nu buiten. Hi, Ken. Oh, laat maar, Ken. Kom, schatje. Come on. Come on, schatje. Itong mga kasama niya sa Gaganda, di ba? Oh, come on, anak. Oh, come. Come. Come to mommy. Come on. Kasama ko na ang mga bata. Ang Kenneth. Hello, Ken. Hi. Hi. Okay lang ba ang baby ko? Na? Okay ka lang po ba? Oh!
Tide. Nakaano siya. Ilagay siya ni Daddy sa stroller. Maganda tong stroller niya kasi merong parang kumot na. Para hindi lamigin ng baby namin. No, ay ate! Wait, come on! Ang ate Zoe nauna na. Are you okay? I can smell it off her feet. Okay. O, tara na. Hindi ka pwede mag-run ng sobrang anak. Mapagod ikaw. I can so smell. Yeah, kasi yun, bike yun. O, tara na. We're home! Kunin ko na ang bem-bem. Oy. Wow! Natutunan mo pa yun sa school? Yeah. Did you sing that in school? Yes. Yes. My mommy. Oh, hi! Hi! Tuloy ko muna yung niluluto ko Hindi mo na ni Mami stove. Zoe, wala mang kiss si Mami. Dito muna, kiss mo muna si Mami. Come on. Sorry. Dito. Sorry. Wala man kiss si Mami. Anak, kiss mo muna si Mami. Mwah, kaneko. Mwah. Wow. So lief naman ng ate. Kaneko si Mami. Mwah. Mwah. Be good to Kenneth. Okay po? Okay po. Mag-cook muna si Mami, ha? Ano gusto mo kainin? Ano po gusto mo kainin? Ano po? Eggwell. Eggwell. Anong gusto? Nakatungtong siya sa upuan, kaya mataas siya. Oatmeal. Oatmeal? Gusto mo ng oatmeal? Okay, sige. Okay, tara. Maya would so feel. Yeah! Mukhang okay naman ang ate. Naririnig ko siya, nag-ano pa siya yung... Pero hindi nakagaya kagabi. Yung kagabi talagang medyo hirap siya sa sipon niya. Are you okay, darling? Di pa ako nakabihis. Are you okay? Hindi mo na Mami yung food mo, ne? Kain muna kami. Ito ang food ng aming Kenneth. Yung ang kanina. Binoil ko lang lahat. Tapos nilagyan ko ng konting milk niya. Ayaw niya umupo talaga dun sa upuan niya. Tapos umiiyak. Achoo! God bless you, anak. God bless you. Yung ano ito, patatas, isda, carrots, at zucchini. Ayan, minash ko lang. Tapos nilagyan ko ng milk niya. Sige, kain na ikaw, ate. Hala, nahulog yung broccoli mo. Nahulog. Mainit pa na. Sabi ko naman sa inyo, magana talagang kumain si Kenneth. Wala siyang walang problema sa kanya sa pagkain. Yan nga lang nga yung ubo-ubo niya. Ano kayo, okay? Ate, kain na po ikaw. Ate, kain na po. Sit down ng maayos. Kainin yung broccoli, ha? Opo. Ito na po. Hindi na pala mainit. Uy, ang sarap pala. Matamis-tamis. Ako yung tirang adobo. Tapos itlog. Masarap ang adobo pag may itlog. Yay! Kain daw ang bem-bem namin. Oh, ano po? Don't talk when your mouth is full, anak. Ay, may laman pa. Laka. Ano na dito? 5 o'clock na ng hapon. Ayun, oh. Ayun, ang ulo niya. Ito na. Ano po yun? Ik kan niet deze hele vanmorgen.
Ano po yung kinain mo kaninang umaga? Ay, kaninang lunch. Hello one. I picked the. Hello. Hello ba? I like it. I like mayonnaise with salt. There is meat with salt. That is sauce. So, hindi ka pa daw nag-vitamins, sabi ni Daddy. Mag-vitamins mamaya, no? Uy! 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 Pakainin ko muna itong mga to. Mga Jo! Kain mo na silang dalawa. Tapos ako. And then, i-prepare ko na sila for bed. No? No! Sarap-sarap naman ang baby ko. Mama. Opo. Busog na yan! Hala ka, ano yung nasa ulo mo, nak? Hala ka. Ate, mapilay si Kenneth. Huwag masyadong ganyan. Ito naman, tuwang-tuwa. Tuwang-tuwa yan, oh. Usog ko dito si Kenneth, ate. Doon ka, doon, banda, doon. Busog na tong dalawang to eh. Kaya naglalaro na. Papagpahinga ko muna ng very slight bago ko sila hilamusan nila. Where is ate? Where is ate? Uy! Asan si ate? Wow! Asan si ate? Late ang reaction ni Kenneth. Isa pa. Late ang reaction ni Kenneth. Toothbrush muna natin siya, mga Jo. Katapos niya ng toothbrush, si ate naman. No, be? Oh, ito na. Prepare na ni Mami. Oh, ito ang kanyang gagamitin. Yung galing sa pedya niya. Ako na. Toothbrush ka ni Mami. Lagyan natin ng toothpaste. Saglit lang, meron din akong cloth dito para sa kanyang tang. Saglit lang, Ken. Wait lang po. Toothbrush po kita. Konti lang. Ayan, oh. Super konti lang talaga. Lumusot na rin yung ngipin niya dito sa taas. Pero hindi pa masyadong obvious. Okay. Okay. Come on na. Tanda po sa. Pakita ko siya sa inyo. Ang cute niya. Tita. Dito muna. Dito. Maririnig nyo yung ano niya, yung asthma niya. Ulit. Wait lang. Okay. Toothbrush. Okay, ulit. Oh. Sa taas. Ngi. Sa baba. Yung baba. Di pa talaga mabrush na maayos, pero nababrush naman kahit papano. Ngi. Sige na. Wow! Tong! Tong! Ikaw! Gilagid! Ano ba? Asa na yung tang? Tang! Kutso! Kutso! Nanisin natin yung tang? Linisin ko saglit yung tang niya, mga Jo. Very good! O, ikaw daw mag-isa. Gusto pa niya. O, ikaw daw mag-isa mag-toothbrush. Tapos na po. Tapos na. Gusto nag-toothbrush eh. O. Tapos na eh. Sige, try mo. Kasi dito sa baba, ano siya, teether. Tapos ito, toothbrush. Kaya, gustong-gusto niya yung sa baba. Wow! Nyam. Sige po. Nyam. Okay ka na po? Inhaler na kita? Ay, bihis mo na. Bihisan ko saglit. Ready na ang Kenneth for sleeping.
Inano ko na yan, binihisan. Sakto dumating na si Mama Marina. Iniwan ko muna sa kanya si Zoe. Nandun sa baba. Para maano ko si Kenneth. Maasikaso saglit. Kasi anuhan ko siya. Sisipsipin ko yung ilong niya. Gamit ito, yung nung baby pa siya. Kung ma-remember ninyo yung vlog ko. So ano ito, pang sipsip ng sipon niya. Tapos, inhaler ko na siya, itong dalawa, bago siya matulog, para masarap tulog niya. And then, lagyan ko siya nito. Sa ano to? Stuffy Nose from, ano bang brand ito? Tiny Remedies. Nakalimutan ko anong brand nito. Tiny Buds. Ayan. Galing ito kay Mama Be. Shoutout sa'yo, Mama Be. Thank you so much. Nilalagay ko lang ito sa ano niya. Sa talampakan. Kasi ano ito eh. May eucalyptus. Silipsak ko na siya para katapos ko siyang gawin ang mga ano niya, ritual. Diretso na siya matulog. Tara be, dito. Dito, dito. Opo. Opo. Ayan o, kung naririnig ninyo. Tawa pa rin siya. Smiling face pa rin ang ating bembem. Dito anak. Di pa ako nakabihes, mga Jo. Oigo, 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 oigo. Yes. Yes. Wait lang, anak, ha? Ito ang kanyang para sa ilong. Oh, pangsipon ito, pangsipon. Anak, alam niya na yan. Wait lang, anak. Isa pa, anak. Last na lang, last na lang. Opo, opo. I know. I know. I know. Ay, go. Hindi ko maano. Higa. I know. Okay na. Okay na po. Wait lang tayo ng ilang segundo. And, sipsipin natin ang kanyang sipon. Bago siya mag-inhaler para ma-inhale niya lahat. Okay. Ready na tayo, anak? Ready? Are you ready? Are you ready? Bitaw. Ba't di mo kasipsip si Mami? Bitaw. Oh. Huh? Dito natin banda. Apa. Okay. Okay, we're good. Oh, inhaler na? Apa. Oh, hindi na. Oh. Opo, hindi. Opo. And poof, yeah. Oh, shake natin. We shake it together. Shake. Oh, hold mo tong takip. Shake. Shake. Ito yung kanyang Back to inhaler na naman tayo, mga Jo. Are you okay, anak? Marinig mo talaga siya. Hindi ko lang marinig sa video, pero naku, masumo mo yan. Marinig mo talaga siya. Okay na po? Yeah? We do it? Sit down ikaw. Wow, okay. Pufya. 1, 2, 3.
Isa pa. Isa pa. Isa pa. Isa pa. I know. I know. But we have to.